Ang kwentong ito ay mula sa kaibigan kong nurse na si Tina. Sa ibang bansa na siya ngayon nagtatrabaho. Ito ay nangyari noong baguhan pa lang siya sa pagiging nurse at natanggap sa isang ospital sa Muntinlupa. Noong panahon na iyon ay madalas siyang ma-assign sa gabi o ang tinatawag na graveyard shift. Si Tina ay masipag at magaling na nurse, kaya magaan ang loob sa kanya ng mga naaalagaan niyang pasyente. Kakwentuhan niya ang iba dito, lalo na ang mga may edad. Kaya madalas ay hindi na nahihiya ang mga ito magsabi sa kanya ng mga bagay-bagay o pangyayari na katakataka o kakaiba. Minsan ay tinawag siya ng isa sa mga pasyente na nasa ICU na si Nanay Delia. Nagsabi ito na tuwing madaling araw ay may naririnig siya sa ibaba ng kama niya na parang may batang naglalaro. Nagulat si Tina sa kwentong ito at nakinig na lamang kay Nanay Delia. Sa isip ni Tina ay may edad na din talaga si Nanay Delia. Isang araw ay naging abala sa ICU sina Tina dahil nagkaroon ng panic attack si Nanay Delia. Noong oras na iyon ay kinailangan ni Tina lumabas kaya napadaan siya sa harap mismo ng ICU. Doon ay narinig niya nagsalita ang kapwa niyang nurse na dumadaan. Anong ginagawa ng bata dyan? Napatingin si Tina sa ICU at hayon nga, may batang babae na nakaputi. Nakaupo ito sa isa sa mga upuan sa loob at nanonood lamang sa mga pangyayari. Napatitig ng ilang segundo si Tina sa bata na tila malabo ang mukha nang biglang may tumunog na malakas sa di kalayuan at siya ay namarasmasan. Madali niyang ibinalik ang focus sa trabaho at di na lang pinansin ang nakita. Sa awa ng Diyos ay tumigil din ang panic attack ni Nanay Delia at siya ay nakatulog na. 2 araw ang lumipas at naka-duty si Tina sa ICU. Buti na lang ay day shift siya, kaya kahit wala siyang kasama, ay hindi siya gaano matatakot. Pagsapit ng hapon, ay nagulat si Tina na dumating si Father Harvey, ang pari na bumibisita at nagbibigay basbas sa mga pasyente ng ospital. Ikinagulat lalo ni Tina ang sinabi ni Father Harvey na andun siya para magbasbas kay Nanay Delia sa ICU dahil tumawag daw sa cellphone niya ang ospital. Kinilabutan si Tina at mabilis na sinabi kay Father Harvey na hindi siya ang tumawag at wala siyang ibang kasama na naka-duty sa ICU. Natawa si Father Harvey at nagpaliwanag. Nagulat din daw siya sa tumawag dahil boses daw ito ng isang batang babae. At ang sabi lamang ay, "Father, I see you, si Lola Delia." Kalaunan ay nakapagtanong si Tina sa mga katrabaho sa ospital. Nalaman niya na may apo si Nanay Delia na 9 na taong gulang na namatay mismo sa ICU na iyon dahil sa tumor sa utak. 5 taon na ang nakalipas. Natandaan ni Tina ang sabi ni Father Harvey. Minsan, nangyayari talaga ang ganito.
Sanay na ako. Ang mahalaga ay mapagbigyan sila sa kanilang kahilingan at patuloy na ipagdasal ang kanilang mga kaluluwa. Kumusta mga katakot? Ako nga pala si Creek. Sana nagustuhan ninyo ang aming kwento. Kung hindi nakakaabala ay paki-click na lang ng like at subscribe button. I-follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Hanggang sa muli,